Ang nandiyan yan since when? 2008. 7 years ago, nakatenga lang doon sa warehouse nila ng DPWH at never nagamit. Dahil kailangan daw itago for the big one. Pero eto na yata yung big one when it comes to flooding. Ano pang inaantay natin? Kaya ilabas na natin lahat, gagamitin natin lahat yan. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Nagmatigas si Bato, kampo ni Senator De La Rosa, nanindigang walang legal na basihan para isuko siya ng gobyerno sa ICC. Political dynasty, pagsuporta ni House Speaker D sa anti-dynasty bill, tinatabla ng ilang kritiko dahil galing din siya sa angkan ng mga politiko. JPE sa ICU, dating Senador Juan Ponce Enrile, agaw buhay pa rin sa ospital dahil sa pneumonia. Nanindigan ng kampo ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya pwedeng isuko ng gobyerno sa International Criminal Court o ICC. Sa gitna ng balibalitang pinaaresto na siya. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si Camille Samonte. Camille, sabi ng DOJ kahapon, pwedeng isuko sa ICC si Senator de la Rosa. Ano naman ang sabi ng kanyang kampo? Gigigiit ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa, walang legal na basehan ang gobyerno ng Pilipinas na isuko ang isang Pilipino sa International Tribunal tulad ng International Criminal Court. Himayin lang natin, Gigi, kahapon sinabi ng Department of Justice na may dalawang options na pwedeng gawin kay Senator de la Rosa. Una ay isuko siya sa ICC at ang pangalawa ay isailalim siya sa tinatawag na extradition. Ang dalawang options daw na ito ay nakasaad sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Ito ngayon ang kine-question ng kampo ni De La Rosa, Gigi. Ayon sa abogado ng senador na si Atty. Israelito Torion, hindi pwedeng igiit ng DOJ ang Republic Act 9851. Hindi raw kasi itong maituturing na self-executing dahil wala itong Implementing Rules and Regulations o IRR na dapat sana'y nagdedetalye sa proseso ng pagsuko. Kumbaga, Gigi, ang sinasabi ng kampo ni Senator De La Rosa ay gray area ito. Kaya naman kung isusuko raw ng gobyerno sa ICC ang senador ay maituturing ito na unconstitutional. Dagdag pa ni Atty. Torion, pagkait sa kalayaan ng isang akusado sa dayuhan, ang pagsuko ng isang akusado sa dayuhan o international court dahil lalabas daw ito sa jurisdiksyon ng mga korte sa Pilipinas. Kung matatandaan ninyo ay matapos nga arestuhin ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Marso ay naghain ng petisyon sina Duterte at Senator De La Rosa sa Korte Suprema para nga ipatigil ang kooperasyon ng pamahalaan sa ICC dahil wala raw itong sapat na legal na basehan. Parehong argumento rin ang ginagamit ng kampo ni Senator De La Rosa ngayon. Pero Gigi, nauna nang iginiit ni Chief State Counsel Dennis Chan na maituturing na self-executing ang probisyon ng ating batas at hindi na raw kailangan pang aksyonan ng Kongreso. Gigi? At Camille, mahababang legal na usapin yan, no? Pero may impormasyon na ba kung nasaan si Senator De La Rosa? Gigi, no-show pa rin ngayon si Senator De La Rosa kahit nga nagpatuloy na itong sesyon. Pero inaasahan na sasalang itong si Senator Bato sa plenary debates ng budget ng Department of National Defense sa susunod na linggo. Kaya naman yan yung aabangan natin, Gigi, kung magpapakita na ito si Senator Bato. Nauna na nga rin sinabi ni Senate President Tito Soto na hindi nga niya hahayaan na maaresto sa loob ng Senado ang sino mang senador. Hindi rin daw kailangan na magsabi ang isang senador kung a-absent siya sa sesyon. Huling nakita si Senator De La Rosa na namibigay ng tulong sa mga apektado ng Bagyong Tinyo sa Cebu noong nakaraang linggo. Gigi? At may pahayag na ba ng suporta kay Senator De La Rosa yung ibang mga senador?
Oo, Jiggy, rumespak nga dyan si Senator Amy Marcos para kay Senator Bato. Pinuna ni Senator Amy si Ombudsman Boyeng Remulla dahil panay raw ang pananakot niya kay De La Rosa. Si Remulla ang unang naglabas sa media ng impormasyon na ipinaaresto na umano ng ICC si Senator Bato. At kahapon, Jiggy, ay pinanindigan niya ang impormasyon na yan. Dagdag pa ni Senator Amy, hindi raw dapat payagang maulit ang nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Amy Marcos. Isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Tantanan na ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan? Yan munang latest balik sa iyo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Camille Samonte live mula sa Senado. Umalmang ilang pampersonalidad na dinadawit sa manoy planong destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Sa programang Storycon ng One News, tinanggi ni dating Congressman Mike Defensor na may kinalaman siya sa planong pabagsakin ang gobyerno. Gayunman, aminado siyang isa siya sa mga nag-oorganisa ng rally ng Iglesia ni Cristo sa November 16 hanggang 18. Sa programang The Big Story naman, tinanggi rin ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang paratang na isa siya sa mga nagpopondo sa destabilisasyon. Kabilang sina Defensor at Singson sa inilabas na listahan ng kolumnistang Simon Tulfo ng umano'y mga iniimbestigahan ng palasyo dahil sa planong pag-aaklas. Kasama rin sa listahan sina Vice President Sara Duterte, Davao City Congressman Paulo Duterte at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Nauna na nilang tinanggi ang aligasyon. Ayon naman sa palasyo, sinusuri na ng intelligence community ng AFP ang listahan. Hindi po totoo ito. At meron din dito ang mga nabayaran na. Isa rito o dalawa, kunyari lang kasama. Pero bayad na siya. Lumalabas na sumusuporta pero parang insider. Totoo na dun sa pag-organize ng rally, kasama ako dyan. Pero yung sasabing distab, hindi ako kasama dyan. Sinusulong ni House Speaker Bogie D ang panukalang batas kontra political dynasty. Pero may mga hindi kumbinsido dahil mismong ang House Speaker bahagi ng isang political dynasty sa Isabela. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong reaksyon ni Speaker D sa mga kumukwestiyon sa pagsusulong niya sa anti-dynasty bill? Jiggy, bago ko nga sagutin yan, ilatag muna natin itong dahilan ng pagsuporta ni House Speaker Bogie D dito sa Anti-Political Dynasty Bill. Sabi niya, ito raw yung nakikita niyang solusyon para masawatan na nga itong laganap na korupsyon sa gobyerno sa gitna nga po nitong flood control scam. Pero Jiggy, aminado itong si Speaker D na marami ang magtataas ng kilay sa pahayag niyang ito, lalo na galing din po siya sa isang malaking angkan ng mga politiko sa Isabela. Pero depensa ni House Speaker D, naging mahabang tradisyon na raw talaga ng kanilang pamilya ang maglingkod sa bayan. Base nga doon sa sala ni D, nasa 16 po yung mga kaanak niyang nagsisilbi ngayon sa gobyerno. Pero panahon na raw na harapin ang matagal nang nakasaad sa konstitusyon at yan nga ay ang pagpapasa ng batas na nagbibigay kahulugan sa political dynasties at tuluyang magbabawal dito. Hinimok din ni D ito ng mga kapwa niyang kongresista na suportahan yung panukala. Narito ang pahayag ni Speaker Bogie D. Ang layuning ito ay hindi upang hadlangan ang sinuman, kundi upang palawakin ang pagkakataon para sa mas maraming Pilipino na makakapaglingkod at makibahagi sa pamahalaan. At Marian, ang tanong ay willing ba si Speaker D na buwagin ang sarili niyang dinastiya at yun ang dapat sinasabi ng mga kritiko niya na dapat niya sagutin. At anong reaksyon din ng ibang mga congressman na maraming kamag-anak sa pwesto? Yes, Jiggy, may mga kongresista naman na suportado itong stand ni Speaker D laban nga sa mga political dynasty. At ngayong hapon lang actually naghain itong Akbayan Reform Bloc na
panukalang batas nga na magbabawal nga po dito sa magkakaanak na sabay-sabay na tumakbo sa eleksyon hanggang sa 4th degree of consanguinity or affinity. Ibig sabihin hanggang first cousin, tatay mo o asawa, anak, biyenan o lolo mo hindi po pwedeng tumakbo ng sabay-sabay sa kahit anong posisyon. Nauna na ring naghain ng kani-kanilang anti-political dynasty bills ang Makabayan Bloc, sina Las Piñas Representative Mark Anthony Santos, Surigao del Norte Representative Bernadette Barbers at si Caloocan Representative Egay Erice. Pero yung Makabayan Bloc, Jiggy, dudang maisa sa batas ito. Nakita na raw kasi nila yung ganitong script noon pero wala naman daw talagang pumapasa na batas kahit sa Senado. Sa ngayon ay nakabinbin pa nga sa Committee on Suffrage and Electoral Reforms itong mga nauna nang panukalang batas na inihain na ngayong 20th Congress tungkol sa pagbabawal ng political dynasties. Yan muna ang latest dito sa Batasang Pambansa. Balik sa'yo, Jiggy. Yan po ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Susunod, mga namatay sa Super Bagyong Juan umakyat na sa 27. At ilang lugar lubog pa rin sa baha kahit wala ng bagyo. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Dalawamput-pito na ang patay sa pananalasa ng Super Bagyong Juan. Sa tala ng Office of Civil Defense, pinakamarami ay mula sa Cordillera Administrative Region dahil sa mga insidente ng landslide doon. Dalawa naman ang hinahanap pa sa probinsya ng Kalinga, habang 36 ang naitalang sugatan. Samantala, 126 million pesos ang naitalang pinsala sa infrastruktura, habang aabot naman sa 300 million pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura ng Bagyong Tino at Juan. Samantala, bumalik naman sa par ang Bagyong Juan ayon sa Pag-asa. Hindi na ito inaasahang magla-landfall ulit, tutumbukin nito ang Taiwan. Malayo ng Bagyo Juan pero maraming lugar pa rin ang lubog sa baha. Live mula sa Tuguegarao City, nangunguna sa balita si Mon Gualvez. Mon, gaano karaming barangay dyan ang lubog pa rin sa baha? Yes, Jiggy, marami pa nga rin sa mga barangay dito sa Tuguegarao City ang nananatili pa rin lubog sa baha. Ayon sa tala ng lokal na pamahalaan, 44 out of 49 barangays ang binaha sa pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River dahil nga sa Super Bagyong Juan. Ang ilog kasing ito ang catch basin ng mga ulang ibinagsak sa mga probinsya ng Isabela, Nueva Vizcaya, maging ng Quirino. Sa tala ng Tuguegarao LGU, aabot sa mahigit 5,000 pamilya ang binaha. Pero lampas 1,000 lamang ang pamilyang piniling lumikas. Marami naman sa mga nananatili sa kanilang bahay ang may pangalawa hanggang pangatlong palapag. Pero Jiggy, sa ngayon unti-unti na rin bumababa kahit papano ang level ng tubig sa ilog base na rin sa monitoring ng Bunton Bridge. Yan ay kahit 2 gates pa rin ng Magat Dam ang nananatiling bukas. Sa ngayon, nasa 10.4 meters ang level ng tubig sa ilalim ng tulay. Pero mataas pa rin ito sa 9 meters na critical level. Gayunman, pinapayagan na rin kahit papanong dumaan sa nasabing tulay ang mga sasakyan. Pero bawal lang muna dito ang mga truck at mga bus o yung mga nasa lalampas ng 15 tonelada ang bigat. Jiggy. At Mon, masasabi bang pumalpak ang mga flood control project dyan sa Cagayan kaya matindi naging pagbaha? Well, Jiggy, ayon sa lokal na pamahalaan ng Tuguegarao, may mga flood control program naman daw dito sa kanilang lugar pero tila hindi natapos. Panawagan nga ng alkalde ng lungsod, dapat daw kinukonsulta ang mga lokal na pamahalaan para mauna or mapipili talaga yung mga dapat unahin na gagawa ng proyekto ng mga flood-prone areas gaya na lamang nito mga nasa likod ko na talagang baha pa nga rin in the sense. Pakinggan natin ang pahayag ni Tuguegarao City Mayor Myla Tingke. Isa sa dahilan kung bakit kami paulit-ulit na nagpapagod dahil sa mga flood control na palpak. Sayang yung flood control projects kasi na chop-chop, pwede mo namang gamitin buo sana sa flood control. At Mon, bukod sa Cagayan, ay ano mga lugar pa ang baha pa rin sa ngayon?
Jiggy, base sa monitoring ng News 5, baha pa rin sa ilang bahagi ng Isabela, Camarines Sur, maging dyan sa Bulacan. Sa Nabua, Camarines Sur nga, mistulang ilog yung mga sakahan kaya problemado ang mga magsasaka para sa kanilang hanap buhay. Sa datos ng Camarines Sur PDRRMO, higit 120 na barangay ang binaha sa lalawigan. Habang sa Kalumpit, Bulacan naman, nalubog sa higit 5 talampakang baha ang 22 barangay doon. Ang mga residente gumagamit na ng bangka para makalabas lamang ng kanilang bahay. Problema naman ang siksikan sa mga evacuation centers kung saan ang ilang evacuees doon ay nagkakasakit na. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Mon Gualvez mula sa Tuguegarao City. Dekada-dekada ng problema ang pagbaha pero kumpiyansa raw si Pangulong Bongbong Marcos na masusolusyonan nito dahil sa bagong programang inilunsad ng gobyerno. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, ano ba itong inilunsad na programa ng gobyerno? Jiggy, ang tawag dyan ng pamahalaan ay yung Oplan Kontra Baha. Ang programang ito ay sabay-sabay na pagsasagawa ng dredging, paglilinis ng basura sa mga waterways o yung clearing operations nila, yung pagtatanggal ng mga sirang pumping stations, pagsasaayos nito, pagtatanggal ng mga illegal structures doon sa mga gilid ng estero. Gagawin nila yan ng sabay-sabay sa buong Metro Manila at doon sa mga karating pook nito. Ang sabi ng DPWH, kapag sinabing illegal structures, hindi lang yung mga informal settlers ang tinutukoy nila dito. Maging yung mga ginawa mismo ng gobyerno na wala namang naitutulong para maibsan yung pagbaha sa buong Metro Manila. Ang isa sa mga unang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos kanina, kung saan sinamahan nga natin siya, ay yung pag-i-inspeksyon niya dyan sa isang creek sa May Paranaque. At yan ang una nilang tiningnan at sinimulan ng paglilinis kasabay ng paglilinis doon sa ilang areas ng mga waterways dyan sa may Bulacan at sa Quezon City. Ang paliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos, gagawin nila ang programang ito sa loob ng 9 na buwan o sasamantalahin nila yung dry season dito sa ating bansa. Ang tansya niya, baka June or July, tumigil muna sila dahil magsisimula na ang rainy season. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit, even after that 9 months, ay patuloy lang, regular na ang paglinis, pag-desiltation, paglinis ng basura. Lahat ito ay patuloy natin gagawin. Hindi natin pwedeng tigilan dahil alam naman natin umiipon pa. At Maricel, saan daw kukunin ang pondo para sa proyektong ito at meron bang partisipasyon ang pribado sektor? Jiggy, sa ngayon, ang hawak nilang pondo ay yung 2.5 billion pesos na manggagaling sa DPWH. Pero yes, meron silang mga katuwang na mula sa pribadong sektor at katuwang din nila ang local government units para maisagawa at maipatupad ang programang ito. Katunayan, kanina doon sa inspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama niya ang TV5 chairman na si Manny V. Pangilinan dahil kaisa rin si MVP doon sa mga magsasagawa at tutulong sa programang ito. Marami kasi yung equipment na kailangan para maisagawa ang proyektong ito all over Metro Manila at maging doon sa mga kataping probinsya. Ang sabi ni Secretary Vince Dizon ng DPWH kanina, ang target nila makapag-deploy ng more than 500 heavy equipment para maisagawa itong mga programang ito. At malaki ang maitutulong dyan ng private sector. Kwento pa ni PBBM kanina, merong mga heavy equipment na matagal na palang nakaimbak sa warehouse ng DPWH, parang 2018 pa raw yata naroroon, na itinatago raw bilang paghahanda sa The Big One. Ang tingin ng Pangulo, ngayon na dapat gamitin itong mga heavy equipment na to para magtuloy-tuloy yung target natin na mabawasan ng kahit 60% yung baha na idinudulot ng mga pagbuhos ng ulan. Pakinggan natin ang sinabi ni PBBM. Kailangan natin yung private sector dahil sila ang tumutulong at mabilis gumalaw. Kaya't nandito si Manny Pangilinan, nandito si Ramon Ang, silang dalawa ay nag-volunteer na sila na ang gagawa sa marami dito sa kailangan na gawin na trabaho. At Maricel, kaugnay ng mga problema sa kalikasan at flood control, paano ito tutugunan ng pamahalaan?
Jiggy, walang binanggit siya si Pangulong Bongbong Marcos sa ating panayam sa kanya kanina. Pero matatandaan natin na kahapon na itanong kay Undersecretary Claire Castro yung tungkol nga sa kahalagahan nitong Sierra Madre tuwing nagkakaroon tayo ng ganitong klase ng kalamidad. At ang sabi niya, kinikilala naman daw talaga ng Pangulo yung kahalagahan nito para kahit papaano humina at maibsan yung epekto ng malakas na pagbayo ng bagyo sa ating bansa. Pero mas maiging antabayanan na lamang daw natin kung ano ang magiging anunsyo o pronouncement ni Pangulong Marcos kung paano nga yung konkretong proteksyon na gagawin nila, partikular dito sa lugar na ito. Jiggy? Yan pong ulat ni Maricela Lili live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, critical pa rin ang lagay dahil sa pneumonia. Huwag kay BBTO, dapat una sa lahat. Papawi ng ilang testigo sa flood control scandal ang kanilang testimonya ayon kay Senator Amy Marcos. Ayon sa Senadora, babaliktad ang mga ito sa pagdinig ng Senado sa Biyernes. Hindi kinumpirma ni Senator Amy kung kasama rito si Orly Guteza. Ang sabi lang ng Senadora, ang testigong babaliktad ay ang mga may pinakamabigat na testimonya. Si Guteza nagpakilalang security aid noon ni dating Congressman Zaldico na umano'y naghatid ng mali-maletang pera sa bahay ni Nako at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, ayon pa kay Senator Amy, si Romualdez ang sinasabing VIP witness ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na si Ping Lacson. Harap dapat si Romualdez sa pagdinig pero nag-back out daw ito. Bago ata isip, nahiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yon? Linuloko na tayo ng lubus-lubusan. Nananatili sa intensive care unit si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. Sinabi yan ng kanyang anak na si Katrina sa isang Facebook post. Patuloy raw na ginagamot sa sakit na pneumonia ang kanyang ama. Humingi naman ng privacy ang pamilya. Kahapon nag-alay ng dasal ang Senado para sa dating senador. Huli siyang nakita via video conference sa promulgation ng kanyang kasong graft sa Sandigan Bayan nito lang October 24. Si Enrile ay 101 years old. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.